Sa mga press con ni Senate President Jesus Escudero, paulit-ulit niya sinasabi na yung plenary powers ng Senado ay supreme. As if lahat pwedeng pagbotohan. Ito yung tanong ko, no? Although obvious naman po yung sagot dito, pero maganda, ipaliwanag po ninyo, no? Pwede bang pagbotohan ng mga senador na hindi nila gawin yung kanilang mandato na mag-convene as an impeachment court kahit ito po yung nakasaad sa konstitusyon? Pwede ba i-supersede ang plenary powers nila yon? Hindi pwede. Ano bang supreme? Yung Senado o yung konstitusyon? Kasi malinaw sa konstitusyon na hindi pwedeng i-override ng ganyan na mga moves, ng ganyan na mga resolution, at mga ganyan na mga usapin na lahat kami ang mag-decide under plenary powers. And then again, yung plenary powers must have referred to yung kanilang ordinary lawmaking function and not as an impeachment court. Kasi pag sinabing plenary power, yung Senado nga as a lawmaking institution with the legislative powers and not impeachment powers. So again, mali na naman yung ganyang argumento. Okay. So finally, ano bang nababasa yung dahilan kung bakit hanggang ngayon dinidribble itong impeachment trial na ito? Hindi natin maiwasan. Political power play na naman ito. And then, ang nakakakomplika pa nga dito yung nagiging posturing din ng Malacanang, ng Pangulo mismo. Diba, yung kanyang recent statement. Yan, nakapagpagulo pa yan. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang gusto? Ano ba talaga ang plano? Yes, of course, the office of the president or the president himself cannot intervene by virtue of the separation of powers. Pero hindi ibig sabihin, hindi na siya magiging interesado. Hindi pwedeng sabihin niya paulit-ulit na never niyang gusto ang impeachment na yan. Hindi naman kapanipaniwala pati yan. Dahil nga yung mismong verified complaint which ultimately garnered the required number of votes sa House, more than 1/3. Ang unang pumirma, di ba, yung anak niya, si Congressman Sandro, and then the Speaker. Speaker is his cousin. So hindi naman pwede na sasabihin niya na wala siyang kainte-interes o wala siyang kinalaman dyan sa impeachment. So nagpapagulo pa yan. Now sa level naman ng Senado, especially sa Senate President, kaya hindi naiiwasan yung mga pagbatikos ng ilan na baka it has to do with the Senate leadership na hindi siya nakakasiguro na he would retain that position come 20th Congress. And yung mga haka-haka rin, posible takot sila. Takot sila kina Duterte, especially the VP Sara Duterte, because everybody now is looking at 2028. So siguro nangangamba sila na kapag maakwit, okay, ituloy ang impeachment, at kapag maakwit, ay sigurado na magiging Pangulo si VP Sara. And baka balikan sila. Mga ganong mga haka-haka. Pero ako mismo, hindi ko talaga naiintindihan. I really cannot understand, cannot see what exactly is the motivation there. What is clear is walang will. Walang political will. It's not about inability. They can always do it if they want to. They can immediately convene as an impeachment court on June 11. At susunod na yung mga ibang mga proseso. The fact na ganyan ang nangyayari, that means hindi nila gusto. Wala yung kagustuhan nila, yung political will, for some reason. Na I'm still trying really to figure out ano yung tunay na dahilan, ano yung tunay na pumipigil sa kanila na sundin ang utos ng ating konstitusyon.